Inday. Naririto po tayo ngayon sa St. Paul Church, Musafa, Abu Dhabi para interviewin ang ating isang dakilang ama for Father's Day edition ng Kape at Pandesal with Inday. I am your host for Abu Dhabi, Mamo Mitch. Okay, welcome back to Kape at Pandesal with Inday. Now we are featuring Kuya Ronnie Gusarin from Musafa. He's a worker. He works as a... Kuya, anong trabaho mo dito sa Abu Dhabi? Carpenter. Carpenter. And he also serves the church for how many years now, Kuya? 7 years. 7 years. See, mga kapatid, OFW, yet still struggling to serve the Lord by serving the church. Okay, Kuya, will you share with us your struggles as an OFW? Dahil sa marami, yung pagpupunta ko rito, para sa pamilya ko, Okay. para mapag-aral yung mag-aanak ko, hanggang mabigyan sila ng buhay na kaya-aya sa Pilipinas na hindi na natututo. Okay. Tapos yung nabigyan ko rin sila ng mga yung bang nauuso ngayon, mga kahit pa paano. Gadgets. Gadgets, ganyan. Yeah, para sunod sila sa uso. Konti, hindi Okay. naman siya ano. Very good. Okay. Kuya, are you also a type of OFW na nagtitipid din ng makain para lang makapagpadala ng malaki para sa pamilya? Oo, kaya yun nga sa amin nga talagang yung pagkain namin, bibili lang kami, siguro 20 dirhams for sa isang linggo, sold na kami, kahit kami. Isang linggo na yon. Oo, isang linggo na. Bawa, isang kilo, 2 kilong isda. Hindi naman sa bahay per market kami binibili, hindi sa tabi-tabi lang na mayroong tindahan yung bernes, yung mga ukay-ukay ganyan. So, Kuya, since it's only 40 dirhams for a week, ibig sabihin, usual pagkain mo rin ay karaniwang OFW food like noodles, eggs, tama po ba? Oo, yung meron nga ito nga, di ba yung tatlo pakete? Oo, 10 na. 10 na, yun. Mga ilang araw na rin yun, pangsalit ng makakain sa araw-araw. Okay. So, si Kuya, karaniwang OFW din siya. Kuya, you're also a husband and a father as well, right? Yeah. Pwede mo pong i-share sa amin yung name ng iyong may bahay? Ang aking may bahay is Pwede po kayong bumati sa kanya ngayon. kay Maria Eleanor Tutanes Gusarin. Hi, I miss you. Wow. Love you. Ay, ang sweet naman. What about your kids, Kuya? Pwede mo silang batiin sa ngayon. Sa 5 kong anak na babae, nandito ngayon ako, na-interview ng Kape at Pandesal. pandesal. Lagi kayo mag-ingat, magdasal, mag-aral ng mabuti, at andito na si Papa para sa inyo. Okay. Ayan, yung mga anak. Mayroon siyang 5 daughters. Okay, I hope your daughters are well in the Philippines together with your loving wife. Kuya, I wish you that. And Kuya, maraming mga temptations sa mga OFW. How do you handle temptations kapag dumarating na sila sa'yo? Yun nga, kaya nga pumasok sa simbahan para maiwasan yung mga temptation na yan. Tinuturo nila yung paano maglabanan yung temptation. Tuturo nila sa'yo paano makakausap ang Panginoon sa simbahan, sa Bible. Tulad kagabi, sabi nga ni Father, yung every Friday lang naman, hihingi ng Panginoon para sa atin. Kaya sinasakrifice ko na yung araw naman ganyan, Friday. Kaya pag may mga meeting kami. So sa pagiging close mo kay God at sa continuous na pagsisik mo ng Word of God, makes you stronger yung faith mo kay Lord para maiwasan yung mga temptations. Okay. Kuya, bilang OFW dad naman, ano naman yung mga naging achievements mo Sa ngayon, so far? yung panganay ko, nakatapos siya ng 2 years sa electronics, sa computer. Tapos, next year, kung pagpapalain yung Panginoon, gagraduate na sa college yung isang anak ko, yung pangalawa, Wow, anong course niya po? yung hotel and restaurant. HRM. Okay. Pareha sila nung pangatlo ko, Aha. na pag ngayon, college ka rin, tapos yung
pang-apat ko ay nasa 11 grade na. Tapos yung pangatlo, panghuli, grade 10 na rin. Grade 10 na. So, ang youngest mo, kuya, is already grade 10. Tapos yung eldest mo, may nakagraduate ka na, di ba? Yung, Ilang taon na yung graduate mo po? ngayon ay 23 years old na siya, plus June 1. Working na po? Meron, minsan, kasi nga, 1 year, 6 months, pag ganun, yung mga sa atin, go-work siya. Okay. Well, at least we can rest assured that how many years from now pwede na kayong magpahinga at ang mga anak naman na ating pinagpuhunanan ay sila naman po magtatrabaho para sa atin. Ano po, inaasahan niyo rin po ba na mangyari yon sooner or later? Pwede, kasi may mga mga anak ko, sabi nila sa akin na pag nagpahinga na ako, kami naman mama nila, sila naman daw ang kasagot sa amin, magbibigay ng mga kailangan namin. Kaya minsan magpapasyal daw nila kami kung makapagtrabaho ng maayos. Wow, ang ganda naman ng mga pangako ng mga bata. I hope God will give us time to do such promises, ano po, at mga pangarap na matupad, ano po. Pwede niyo pong bigyan ng advice yung mga OFW around the world kung paano nila matagumpay na matatalikuran ng mga temptations. Ano pong dapat maging attitude ng mga OFW para maging matatag sa lahat ng mga problema po? Una, pagdarasal, para mapaglabanan natin yung temptation, mawala sa Panginoon. Nandiyan lang mo siya sa tabi natin eh. Okay. Pangalawa, isipin natin yung pamilya natin, kaya nga tayo nag-upload para sa kanila, para mabigyan natin sila ng magandang bukas. Yung pangatlo, siyempre, yung sa trabaho natin, lagi natin mamahalin, kahit na mahirap, magsakripisyo talaga dito sa upload. Kaya yun ang ginagawa ko, iniisip ko na yung pamilya ko, ang Diyos, para makasurvive din ako sa mga temptation. Okay, very good. Last kuya, last na lang. Pwedeng kausapin mo ngayon yung mag-ina mo, your wife and your kids back in the Philippines. I know they would be watching you over. Alam kong makakarating to sila sa kanila cause Kape at Pandesal with Inday is already international now and we are being followed by thousands of followers now. So please kuya, please extend the words to your family in the Philippines. Para sa aking pamilya na minamahal, si Papa nandito sa abroad para sa inyo, nagmamahal, nagsisikap para mabigyan kayo ng magandang bukas. Naway lagi kayong magsipag lang sa pag-aaral, mag-ingat sa mga magiging barkada, mga kaibigan, at lagi din kayo mag-arasal, mga anak, na alam ko naman mahal mo kami ng mama nyo, na alam ko naman nagsisikap kayo para din na makatapos, makauwi na ako sa Pilipinas, na makapiling kayo, yun yung pangarap ninyo para sa amin, ng mama nyo. Sa aking mga nasawa, lagi ka rin mag-ingat at lagi mong gabayan din ang ating mga anak. Okay, maraming salamat kuya sa masyadong emosyonal na mensahe para sa iyong mag-ina. I don't know kung bakit why at this moment ako yatang emotional after hearing your words for your family back in the Philippines. So, that's it for a while. Ako si Ronnie Tatawag Lusarin, taga-Musapa, Sete, nagtatrabaho dito sa Abu Dhabi, nila ako isang construction sa karpentero. Para sa mga tatay na inspirado, lagi na naisipin ang ating pamilya sa Pilipinas at ang Panginoon. Okay, thank you so much Kuya Ronnie. Maraming salamat po sa pag-unlock ng aming interview mula sa Kape at Pandesal with Inday. Para po sa kanyang mag-ama, I have witnessed the way he's been simple, living simple, para mabigyan kayo ng galanting buhay din sa Pilipinas. Marami ang buhay sa Pilipinas. So please, do good for your dad. Again, this is your host for today, Mamo Mitch, for Kape at Pandesal with Inday. Thank you again, Kuya Ronnie.